Tahimik na inaayos ni Rina ang mga gagamitin ng kambal niya para sa pagpasok ng mga ito kinabukasan. Habang ang kanyang ina naman ay iniintindi ang mga paninda nila bukas. Ma, ayaw mo bang magpahinga po muna? Patapos naman na po ako rito eh. Sabi ni Rina at itinabi na ang gamit ng kambal niya. Dahil hirap sa buhay, hindi nakapagtapos ng kolehiyo si Rina. Kung kaya't pinili na lamang niya ang magtinda sa palengke para maipagkunan sila ng gastusin sa buhay. Dahil kasama naman niya ang kanyang ina at ama, hindi siya nahihirapan lalo na't may nagbabantay sa anak niyang tuwing wala siya. Dating nagtatrabaho sa bar si Rina, kung saan niya nakilala ang ama ng mga kambal niya ngunit hindi niya ito nakilala man lamang. Tanging ang mukha lang nito ang naaalala niya. Ngunit hindi na siya nagdalawang isip pa na hindi hanapin ang lalaking nakabuntis sa kanya. Lasing sila nang may nangyari sa kanilang dalawa noon. Hindi naman akalain ni Rina na mabubuntis siya. Kambal pa talaga ngunit laking pasalamat din niya dahil ang mga anak niya na ang naging lakas niya upang mas magpatuloy sa buhay. Rina, pasensya ka na. Malungkot na sabi ng ina ni Rina sa kanya. Natigil naman si Rina sa ginagawang pag-aayos ng paninda at napatingin sa ina niya na ngayon ay nakaupo sa upuan nilang kahoy na may malungkot na emosyon. Ha? Ano po yun? Ano bang meron? Sunod-sunod niyang agad na tanong. Dagdag pahirap pa kami sa'yo ng ama mo. Kundi lang sana kami nalulung noon sa sugal, baka hindi ka nahihirapan dahil sa amin. Pagpapaliwanag ng ina ni Rina sa kanya. Napabuntong hininga naman si Rina dahil sa narinig. Nag-iisa siyang anak, kung kaya wala siyang katulong sa pag-aalaga sa mga magulang niya. Matanda ng mga magulang niya kung kaya't hindi niya mapabayaan ng mga to. Lalo't mahal na mahal ni Rina ang mga magulang niya kahit may nagawa itong kasalanan sa kanya. Dahil sa pera, nasana pang kolehiyo niya, ginastos ng mga magulang niya sa sugal. Ngunit matagal nang napatawad yun ni Rina, lalo na ang kanyang ama ay hirap na makalakad habang ang kanyang ina ay iika-ika na. Okay lang yun, ma. Alam ko naman na pinagsisihan niyo na po ang kasalanan niyo. Ngumiti si Rina sa ina. Saka lumakad at umupo sa tabi nito. Basta gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Rina, may kailangan kasi akong sabihin sa iyo, anak. Seryosong sabi ng ina niya sa kanya. Mabilis na kumunot ang noo ni Rina na puno ng pagtataka. Akmang tatanungin na nga sana niya ang ina nang biglang may kumatok sa pintuan ng bahay nila. Mabilis siyang napatayo at napuno ng pagtataka ang mukha niya. Sinong kakatok ng gantong oras? Taka niyang tanong sa sarili at saka lumakad papunta sa pintuan. 8:00 na ng gabi kung kaya't nagtataka siya kung bakit may kumakatok sa bahay nila. Lalo't wala rin naman siyang inaasahan na taong darating. Ganoon na lang ang pagkunot ng noo ni Rina. Nang pagbukas niya ng pinto ay isang lalaking naka-business suit agad ang nakita niya at may kasama itong mga armado na lalaki. Sino sila? Kabado niyang tanong habang nakakunot pa rin ang noo. Anong kailangan niyo? Tanong muli niya. Hindi maintindihan ni Rina ang nararamdaman. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at talagang kinakabahan siya. Nang makitang may dalang baril, ang mga armado na lalaki na nakita niya ay sunod-sunod na napalunok ang ginawa niya at pilit na pinatatapangan ng sarili. Good evening, ma'am. I am Attorney Jason Juarez. I would like to speak to your mother and father. Formal na sabi pa sa kanya ng lalaki na nagpakilala bilang isang abogado. Takang nilingon ni Rina ang ina na ngayon ay nakatingin sa kanila. Mas nagtaka at kinabahan si Rina nang makita ang reaksyon ng ina nito. Gulat na gulat ito na animoy nakakita ng multo. Teka, ano po bang meron?
Takang-taka niyang tanong. Hindi naman kilala ni Rina ang mga ito kung kaya't hindi niya kaagad magawang magtiwala. Hindi nagsalita si Jason at may inabot na folder lamang sa kanya. Kunot noon niyang tinanggap yun at saka marahang binuksan. Nang mabasa ay ganun na lang kabilis na laki ang mga mata niya sa gulat at hindi makapaniwalang humarap sa ina niya na ngayon ay umiiyak na. Ma, utal at hindi makapaniwalang bigkas ni Rina habang tinitignan ng inang umiiyak. Malaki ang utang ng magulang mo sa boss nila. Kung dito mababayaran, ikukulong namin ang mga magulang mo sa presinto, sabi ni Jason sa kanya. 900,000? Paano? Bakit ganito kalaki ang utang nila, Mama? Hindi makapaniwalang tanong ni Rina. Agad sumakit ang ulo niya dahil sa mga isipin. Gulong-gulo agad siya sa gagawin. Ngunit isa lang ang nasa utak niya. Hindi siya makakapayag na makulong ang mga magulang niya. Matanda na sila, Mama. Nanghihina na sabi ni Rina sa abogado na nasa harapan niya. Gagawin ko ang lahat. Huwag lang silang makulong, attorney. Pagmamakaawa niya. Agad niyang pinuntahan ang ina na ngayon ay umiiyak. Kita niyang hinahabo ito kung kaya agad niya itong kinuha ng tubig. Laking pasalamat ni Rina na tulog na ang ama niya, pati na rin ang anak niya. Anak yan ang gusto kong sabihin sa iyo. Nahihirapan na sabi ng ina ni Rina sa kanya. Na ano ma, na may ganito kayong kalaking utang? Kahit tinis at galit, ay pinilit pa rin ni Rina na ikalma ang boses. Sinisingil na kami ng utang ng boss namin dati, Rina. Umiiyak na sabi ng ina ni Rina sa kanya. Pasensya ka na, Rina. Ma, kahit na kasalanan niyo, hindi pa rin po ko papayag na makulong kayo. Naluluhan na sabi ni Rina sa kanyang ina. Marahan niyang kinuhang mga kamay nito na nanginginig. Gagawa po ko ng paraan. So, Mrs. Enriquez, hindi mo pa pala sinasabi sa anak mo ang napag-usapan niyo ni Mr. Guevara. Gulat na nilingon ni Rina si Jason na pumasok na pala sa bahay nila. Ngunit ang atensyon niya ay hindi roon natuon. Nakuha nito ang atensyon niya dahil sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Utal at puno ng pagtataka na tanong ni Rina kay Jason. Seryoso lamang ang mukha nito na nakatingin sa kanya. May napag-usapan sila ng boss nila noon. Once na hindi mabayaran ang utang sa loob ng 2 taon, ikakasal ka kay Mr. Guevara. Bilang bayad utang sa mga magulang mo. Seryoso na sabi ni Jason sa kanya. Napawang naman ang bibig ni Rina. Hindi makapaniwala sa narinig. Nanlilisik ang mga mata niyang nilingon ng ina na ngayon ay mas lumakas ang hagulgol. Tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng luha ni Rina dahil sa narinig. Agad niyang naramdaman ang pagkirot ng dibdib. Ano ma? Nangihina ang boses na tawag niya sa inang humahagulgol na ngayon. Anak, sorry. Hindi mo kailangan gawin. Papayag na lang akong makulong kami ng papa mo kaysa magpakasal ka. Umiiyak na bigkas ng ina niya sa kanya habang mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Kami na lang ang Hindi ma. Naluluhan na pagpuputol na lamang ni Rina sa sinabi ng ina. Mabilis pinunasan ni Rina ang mga luha niya at tinalis ang pagkakahawak sa kanya ng ina. Agad niyang hinarap si Jason na nakatayo lang sa harapan niya. Sigurado bang hindi makukulong sila mama kapag pumayag ako sa kasal na yan? Paninigurado ni Rina. Tumango naman si Jason bilang sagot sa kanya at naglabas muli ng isang folder. Nakasaad dyan na once permahan mo ang papel na yan, ay kasal ka na agad kay Mr. Guevara. Also, nakastate din dyan na once na pumayag ka sa kasal na ito ay walang karapatan si Mr. Guevara na ipakulong ang mga magulang mo because the debt is already paid once you will agree sa marriage na to. Paliwanag ni Jason sa kanya. Tinignan muna ni Rina ang mukha nito tsaka marahan na binuksan ang folder. Marahan niyang binasa ang papel
na nasa loob noon. At ang lahat ng sinabi ni Jason ay totoong nakasaad doon. Malalim na bumuntong hininga si Rina bago muling nilingon ng ina na nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim bago pinirmahan ang papel na hawak niya at agad ibinigay yon kay Jason. Thank you for your cooperation. Bukas na bukas din, lilipat ka sa mansyon ni Mr. Guevara. Please prepare your things. Seryosong bili ni Jason sa kanya bago ito lumabas ng bahay niya. Pinanood naman ni Rina na makaalis ang mga ito sa kanya marahan na isinara ang pinto ng bahay nila. Sunod-sunod na nagpatakan muli ang mga luha niya. Agad niyang nilapitan ang ina na ngayon nangihina na umiiyak. Ma, tahan na. Okay lang ako. Matulog ka na. Kayo po munang mag-alaga sa mga anak ko. Pilit ng ngiti na lamang na bilin sa ina bago niya niyakap ito ng mahigpit. Umiiyak niyang sabi na alagaan ito ng mabuti ang kanyang kambal. Ang kambal niyang mga anak. Kinabukasan ay 2 bag lang ang dala ni Rina. Buti na lang talaga ay may mabait siyang tita na siya munang nag-aalaga sa mga magulang niya pati na rin sa mga anak niya. We're here. Imik ni Jason siya kanangunang bumaba ng sasakyan. Agad namang sumunod si Rina kay Jason. Akmang kukunin niya ang mga gamit niya nang may nanguna na kumuha noon para sa kanya. Hindi na lang siya nagreklamo at hinayaan na lamang ang 2 maids na lumapit sa kanya na bitbitin ang gamit niya. Nang libutin niya ang paligid, hindi mapigilan ni Rina ang hindi mamangha. Malaki, malinis at maganda ang pagkakadesenyo sa mansyon na nasa harapan niya. Kung titignan yon, tila hindi ka magsasawa lalo na't ang sarap ng mga nakikita niya sa mata. Nang makapasok sila sa mansyon, ay mas lalo siyang namangha. Kahit nakaupo na sa isang malambot at malaking sofa, hindi pa rin mapigilan ni Rina may galang paningin sa buong paligid niya. Be mindful, Mrs. Guevara. Gulat na napatayo si Rina nang marinig niya ang boses ni Jason. Hindi niya napansin na nawili pala siya, kakagala ng paningin niya sa paligid niya. Bakit? Takang tanong nito. Tsaka Mrs. Guevara? You already married Mr. Guevara. That's why I'm already calling you Mrs. Guevara, para masanay ka na rin. Seryosong sagot naman ni Jason sa kanya. Hindi maiwasan ni Rina ang hindi mamangha kay Jason dahil super professional nito sa trabaho. Hindi mo ba alam kung sino ang taong pinakasalan mo? Seryoso pa nitong tanong sa kanya. Agad naman siyang tumango bilang sagot. Kita niya ang seryosong mukha ni Jason at napalitan ng gulat at pagtataka. Ngunit mabilis din na napalitan yon at ibinalik ang emosyon sa seryosong mukha. Your husband is one of the youngest billionaires in the Philippines. He is also part of one of the best businessmen in the world. He is also known as the most successful businessman, one of the most influential CEO in the country. Tapos hindi mo man lang kilala? Unbelievable. Hindi makapaniwala na paliwanag ni Jason sa kanya. Gulat na gulat naman si Rina at hindi kaagad nagawang makapag-react sa mga narinig. Good morning. Sabay na palingon si Jason at Rina. Sa likuran niya nang may magsalita roon. Ganon na lang kabilis, nanlaki ang mga mata ni Rina sa gulat nang makita ang lalaking bumati sa kanila. Seryosong seryoso ang tayo nito. Nakasuot ito ng black tuxedo suit. Hindi may tatanggi ni Rina ang kakaibang karisma at kagwapuhan na meron ang lalaking nasa harapan niya. At hindi siya pwedeng magkamali. Tandang-tanda niyang mukhang nasa harapan niya. Paano niya magagawang makalimutan ang lalaking nakauna sa kanya at ang ama ng kambal niya? Nice meeting you, my wife. Seryosong umiti sa kanya ang asawa habang nakapamulsa. I'm Errol Guevara. Your husband, Mrs. Guevara. Formal na pakilala nito sa kanya. And I know you. Hindi ko nakalimutan ang mukhang yan. Mariin na dagdag pa ni Errol
Dahilan kung kaya't kinabahan kaagad si Rina. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok dahil sa takot at kaba na nararamdaman niya. Ngayon nakita niya na ang ama ng kambal niya. Natatakot siya na posible na kunin nga nito ang kambal sa kanya. Ngunit wala sa balak niya ang ipakilala ang kambal o sabihin man lang sa tunay na ama ng mga to. Hindi naman kailangan malaman ni Errol ang totoo patungkol sa kambal niya. Attorney, pwede mo ba kaming iwan saglit? Pakiusap ni Errol sa abogado niya. Nang makita ni Rina na tumango at tumalis kaagad, ang abogado na si Jason, pagkasabi pa lamang ni Errol ay agad siyang kinabahan at palihim na sunod-sunod na napalunok. It's been a while. Panimula ni Errol nang silang dalawa na lang ang naiwan. I didn't expect na ikaw pala ang anak nila na mapapangasawa ko. Or should I say na pangasawa ko na? Nakangising sabi ni Errol bago ito naupo sa harapan niyang sofa. Nang titigan siya nito at tignan ng mariin dahil nakatayo pa rin siya, mabilis agad na upo si Rina sa sofa at pilit nilabanan ang tingin ni Errol. Let's talk. Yaya ni Errol at sumeryosang upo nito. Nag-uusap na tayo. Piloso pa nasagot pa ni Rina na mahinang ikinatawa ni Errol. Maganda ka pa rin. Ngunit piloso po pa rin. Iiling-iling na sabi ni Errol. You're aware na asawa na kita, right? Paninigurado ni Errol sa kanya. Mabilis namang tumango si Rina bilang sagot dito. Dito ka natitira sa mansyon. You will live with me, understood? Oo, pero hindi alam ni Rina kung itutuloy pa ba niya ang sasabihin niya. Marin siyang napapikit dahil sa kaba at takot na nararamdaman niya. Ngunit sa huli nagpasya pa rin siyang sabihin kay Errol ang gusto niyang sabihin. May anak ako. Pag-amin na lamang ni Rina, kita niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Errol sa gulat. Hindi alam ni Rina kung magsisisi ba siya na sinabi niya ito sa lalaki. Dahil baka ungkatin pa ni Errol at malaman pang siyang ama. Alam kong magugulat ka, pero may anak na talaga ako. Kambal sila. Dagdag niyang pagsasabi ng totoo, tsaka bumuntong hininga. Kung di okay sa'yo, may anak ako, pwede namang... It's fine. Hindi ko naman kontrolado ang buhay mo. Seryoso na putol ni Errol sa kanya. Bahagyang nagulat si Rina sa naging reaksyon nito kung kaya't hindi niya mapigilan ang sariling hindi mapangiti. Ibig sabihin, okay lang sa'yo na dalhin ko yung anak ko rito? Mahinahon na tanong pa ni Rina kay Errol. Tumango naman kagad si Errol bilang sagot. Yes, besides, anak mo sila and asawa na kita. Pwede nila akong maging ama even hindi ko sila totoong anak. I don't mind. Ngumiti pa si Errol sa kanya. Maybe that's why I'm your first, even. I'm not the father of your children. Still, I'm your first because ako pala ang mapapangasawa mo. Tuwang-tuwa na nangaasar pa na tono ni Errol. Inis na napairap naman si Rina dahil doon. Akala niya makakatakas na siya dahil pandidirian siya ng lalaki. Hindi pala. Tumahimik ka nga. Lasing tayo nun. Inis niyang sabi rito. Ngunit ngisi lang ang iginanti sa kanya ni Errol. Yes, lasing nga tayo pero hindi kita nakalimutan. Never. Pagkatapos ng nangyari sa atin, Mrs. Guevara. Mariin itong sabit siya ito tumayo sa upuan at lumapit sa kanya. Gulat siyang napasandal sa sofa nang bigla itong lumapit sa mukha niya. Mukhang hindi maling desisyon ang pumayag sa offer ng magulang mo noon. Nice to meet you again, my wife. Malokong sabi pa ni Errol sa kanya, saka nito kinuha ang bagahin niya at ito mismo ang nagakyat noon pataas. Hindi naman makapaniwala si Rina sa nangyari at naiwan lamang siya na nakatunganga. Tahimik na nakaupo si Rina sa sofa. Kasama niya ngayon si Errol na nakainom ng kape. Habang ang ina nito ay nasa harapan niya at minamasid siya. All this time,
May asawa ka na anak? Kailan pa? Tsaka anong may anak kayo? Sunod-sunod pa na sigaw na tanong ng ina ni Errol. Hindi makapaniwala na itong tinignan ng anak at hinampas ito sa braso na ikinadaing naman ng ina nito. Mom, can you please stop being overreacting? I'm already 28 years old. Normal lang sa akin ng mag-asawa. Halata sa boses ni Errol na nauubusan na ito ng pasensya. Kanina pa kasi ito pinagagalitan ng ina habang si Rina naman tahimik na kumakain lang ng cake na inihanda sa kanila at nakikipag-text sa tita niyang nagbabantay muna sa mga anak niya. Pero may anak ka ng 4 years old? Seriously? Bakit hindi ko man lang alam na may apo na pala ako? Galit naman na tanong ng ina ni Errol sa kanya. Hindi mapigilan ni Rina ang mahinang pagtawa dahil kanina pa ang daing ni Errol. Kakahampas ng ina nito sa kanya. Iha, hindi ka ba pinilit ng anak ko? Paninigurado pa nga ng ina ni Errol sa kanya. Mabilis na nanlaki naman ang mga mata ni Rina at sunod-sunod na umiling bilang sagot. Nasaan pala ang mga apo ko? Tanong bigla ng ina ni Errol sa kanya. Sunod-sunod naman siyang napalunok at hindi agad nagawang makasagot. Mukhang mali ata ang nagawa niyang desisyon. Imbes na mapalaya siya at mapalayo sila ng mga anak niya sa tunay na ama ng mga to, mukhang paglalapitin pa talaga sila. Sa school, mom. Si Errol na nga ang sumagot para sa kanya. Tinignan siya nito sa katinanguan. Yes po. Nasa school po ang mga bata. Dagdag na lamang ng babae tsaka ngumiti sa ina ni Errol. Tumango naman ang ina ni Errol sa kinuhang bag nito. Girl and boy, right? Alis muna ako, ibibili ko ng regalong mga apo ko. Masungit na sabi pa ng ina ni Errol habang masama ang tingin nito sa anak, habang siya ay nginitian nito. Nang makalis ang ina ni Errol, doon siya tuluyang nakahinga ng maluwag. May mom and dad? Separate na sila. That's why ganoon na lang ang reaksyon ni mom. Don't worry. Kahit hindi ko totoong anak ang mga batay tatrato ko sila ng tama. Paninigurado naman ni Errol sa kanya. Napabuntong hininga naman si Rina at napatango-tango na lamang. Hindi na tuloy maiwasang isipin na ano na lang kaya ang reaksyon ni Errol kapag nalaman na totoong anak nito ang mga anak niya. Nang dumating ang hapon, sinamahan siya ni Errol umuwi sa kanila para sunduin ang mga anak niya. Nasabi na rin naman niya sa tita niya kung kaya't naihanda na nito ang gamit ng anak niya. Tsaka ito na munang mag-aalaga sa magulang niya. I'll wait here, sabi ni Errol sa kanya. Nang mag-park ito ng sasakyan sa tabi ng bahay nila. Tumango lamang si Rina at agad na lumabas ng sasakyan. Nang makapasok siya sa bahay, agad sumalubong ang ina na nasa sala. Ma, mabait naman po pala ang boss niyo. Yun kaagad ang sabi ni Rina. Sa pinakita sa kanya ni Errol, hindi niya ito nakikitaan ng masamang intensyon. Ngunit hindi pa rin maalis sa isipan niya kung bakit kailangan ito agad ng asawa at kung bakit ito pumayag sa kasal kung kanino lang. At bakit sa kanya pa, lalo na sa anak nang may atraso sa kanya. Mabait talaga yon. Sadyang may malaking utang lang talaga kami anak. Mag-ingat kayo ron, huwag mo kaming alalahanin pa. Nakangiting sabi na lamang ng ina ni Rina sa kanya, sa kamarahan na hinaplos ang mukha ng anak. Tumango naman si Rina sa nagpaalam na sa ina. Pinuntahan ng mga anak niyang nasa kwarto. Pagkapasok agad na yumakap ang anak niyang si Ina at Ivo. Mama, lipat house? Tanong kaagad sa kanya ni Ina. Tumango naman siya habang isa-isang inaayos ang mga bag na nakahanda na. Ang tita niya ay inaayusan ang ama niya kung kaya't siya na ang nagpatuloy umintindi sa anak niya. Big house, mama? Tanong ng anak niyang si Ivo naman. Yes, baby, tsaka may daddy kayo ron. Makikita niyo si daddy. Nakangiti pang sabi ni Rina sa mga anak.
Kitang-kita niya kung paano kumislap ang mga mata ng mga anak niya na siyang nagbigay buhay sa kanya. Nang makarating sila sa mansyon, laking gulat nila nang makita muli nila ang ina ni Errol at maraming paper bag na nagkalat sa living room. Bring their things sa katabing room ng kwarto namin. Rinig ni Rina na utos ni Errol sa mga maids at kinuha ng mga ito ang mga gamit ng anak niya. OMG, ito na ba ang mga anak ni Errol? No wonder kamukha niya parehas. Excited na sabi pa ng ina ni Errol sa kadali-daling lumapit sa kanya. Bahagya namang nagtago sa likuran ni Rina ang mga anak niya. Papa! Mas nagulat pa siya nang lingunin niya ang mga anak niyang lumipat kay Errol. Yes, babies? Nakangiting tugon naman ni Errol sa mga anak niya. Agad kinabahan si Rina sa takot na makahalata si Errol patungkol sa anak nilang dalawa. We miss you po! Agad na bati naman ng anak niya kay Errol at niyakap ito. Kitang-kita ni Rina kung paano kinain ng pagtataka si Errol, ngunit niyakap na rin ito ang mga bata. Halos sumakit ang ulo ni Rina pagtapos ng magulong gabing yun. Gulong-gulo siya. Tinignan niya ang pinamili ng ina ni Errol para sa kanya. Hindi niya akalain na agaran talaga sila nitong tinanggap na wala man lamang paghihinala. Ngunit hindi rin talaga may tatanggi kung titignan ng anak niyang si Ivo at Ina. Hawig na hawig talaga nito ang ilong at mata ng ama. Bakit papagad ang tawag sa akin ng dalawang bata? Mabilis na patayo si Rina sa gulat nang may magsalita mula sa pinto ng bathroom. Nasa kwarto na sila ngayon na kwarto ni Errol na magiging kwarto na rin nilang dalawa dahil mag-asawa na sila. Biglang nawala sa isipin ni Rina ang asawa dahil sa dami ng problema na iniisip niya. Ha? Ano? Mabilis niyang iniwas ang matalim na tingin ni Errol sa kanya. Matagal na kasing namatay ang totoong ama nila sa aksidente pero hindi nila alam yun. Ang alam nila na sa work lang ang papa nila. Panimula pa niya. Kita naman niyang umarko ang isang kilay ni Errol bago ito lumapit sa kanya at naupo sa tabi niya. Continue. Utos pa nito sa kanya. Kung kaya tumango na lamang siya at muling nagkwento. Kaya kanina sinabi ko sa kanila na makikita na nila ang papa nila. Sorry, hindi ko kagad nasabi sa'yo. Nag-aalala lang naman ako sa mga bata na hindi nila maintindihan ang ganitong bagay. Dagdag na pagkukwento pa ni Rina. It's fine. Mas okay nga yun na even I'm not their real father, papa na agad ang kilala nila sa akin. Seryosong sabi pa ni Errol sa kanya. Ngumiti naman siya dahil doon. Let's sleep. Alam kong pagod ka na rin. Yaya ni Errol sa kanya. At nanguna na itong humiga. Hindi kagad siya sumunod dahil kinakabahan siya. Ngayon na lang muli siya may makakatabi na lalaki sa kama. Ang huling araw na tumabi siya sa lalaki ng araw na malasing siya ay 4 years ago. Kung kaya't hindi niya mapigilan ang sariling hindi kabahan. Rina, tawag sa kanya ni Errol. Ngunit hindi niya ito nilingon. Kinabahan talaga siya tipong mas gugustuhin niya pang matulog sa sahig kesa sa tabi ni Errol. Come on, wife. Nakatabi mo na ako before. Wala pang damit. Hindi na natapos ni Errol ang sasabihin dahil inis na tumayo si Rina sa pagkakaupo sa dulo ng kama at agad na tumabi sa asawa. Patalikod siyang nakahiga sa tabi nito at nagtalukbong na nga lamang. Rinig niya pa ang mapangasar na tawa ni Errol. Kaya't inis at mariin niyang ipinikit ang mga mata. Good night, wife. Sabi ni Errol. Hindi naman siya sinagot at tinaya na lamang sariling magpahila ng tuluyan sa antok. Isang linggong lumipas simula nung lumipat si Rina at ang mga anak niya sa mansyon. Maayos naman ang nagiging pakikitungo nila sa isa't isa. Si Errol lalo na ang pakikitungo nito sa kambal. Hindi niya mapigilang mamangha
at matuwa sa tuwing napapanood niya ang magamang maglaro. Kung pwede niya lang basta sabihin kay Errol ang totoo, baka ginawa na niya. Ngunit natatakot siya sa posibilidad na mangyari ang maging reaksyon ni Errol. Kaya pilit niyang pinipigilan ang sarili. Kontento na rin si Rina sa nakikita. Tinatrato pa rin ni Errol ang kambal na sariling anak. Kahit ang alam lang nito ay anak lang ito ni Rina at hindi siya ang ama ng mga to. What are you thinking? Mabilis na bumalik sa realidad si Rina nang marinig ang boses ng asawa. Nasa opisina sila ngayon ni Errol. Hindi nga maintindihan ni Rina kung bakit kailangan niya pang sumama sa asawa sa kumpanya nito kung ganong wala naman siyang kaambag-ambag sa office work ni Errol. Ha? Wala. Direkta niyang sagot at lihim na bumuntong hininga. Seriously? Ano ba kasi yun? Tanong ni Errol sa kanya. Isinara nito ang laptop at tinarap siya ng maayos. Kamot naman ang ulo ni Rina at tinis na nagsalita. Bored na ako. Gusto kong magtrabaho. Inis niyang pagamin. Ayaw niya sanang sabihin yon dahil pakiramdam niya, demanding nga niya. Ngunit totoong wala na siyang magawa at pakiramdam niya. Pabigat siya dahil wala man lamang siyang ginagawa kundi manood at maglinis ng kung ano-ano sa mansyon. Hindi naman niya magawang makabalik sa pagtitinda dahil ayaw siyang hayaan ni Errol. Gusto mo magtrabaho? Paninigurado ni Errol sa kanya. Tumango na nga lamang siya rito bilang sagot. Oo sana, para may income rin ako. Sagot naman ni Rina. Fine. Pagsang-ayon ni Errol, mabilis nagliwanag ang mukha ni Rina dahil sa tuwa. Talaga? Galak niyang tanong sa asawa. Tumango naman si Errol sa kanya bilang sagot sabay ngisi. You're going to work here. Taga-timpla ko ng kape. Taga-bili ko ng lunch or kapag may iuutos ako sa'yo na hindi naman trabaho ng sekretary ko, sa'yo ko iuutos. Mabilis namang umawang ang bibig ni Rina sa gulat dahil sa narinig. Sunod-sunod pa siyang kumurapat na pabuntong hininga. Seryoso ka ba? Di nandito lang din ako sa building mo. Hindi makapaniwalang sabi ni Rina. Tumango naman si Errol sa kanya. Baka malaman nilang asawa mo ko. Naiinis na sabi niya. So what? Asawa naman talaga kita. Masuyo namang saad ni Errol. Pero, no buts? It's your choice. Magtatrabaho ka rito? Or walang trabaho? Seryosong pagputol pa ni Errol sa kanya. Seryoso naman? Natinignan niya ito. Inis namang umirap si Rina at napapadyak sa huli, ngunit sa huli pumayag na rin siya sa kagustuhan ni Errol. Sige na nga, payag na ako, pero ayoko may special treatment at ayoko rin na malaman nilang kasal tayo. Seryosong pagbabanta niya. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Errol sa kanya. You are married to me. What's wrong with that? Takang-taka pa na tanong ni Errol sa kanya. Basta, inis na sabi ni Rina. Pagod at ayaw niyang magpaliwanag pa. Wala namang nagawa si Errol, kundi pumayag na lamang sa kagustuhan ng asawa. Halos 3 buwan na simula nang magtrabaho siya kay Errol. Sa totoo lang, parang hindi naman trabaho ang ginagawa niya. Parang normal routine lamang nilang mag-asawa. Ang kaibahan lang, lagi na siya nitong kasama sa opisina. Buti hindi ka pa napapagalitan ni Sir. Bulong na sabi sa kanya ni Drea. Nasa cafeteria sila ngayon dahil niyaya siya nitong magkape. Pinayagan naman siya ni Errol dahil anytime naman daw, pwede siyang mag-break time. Nakilala niya si Drea nung nakaraang buwan pa at naging ka-close niya rin ito kaagad. Hindi naman, bakit? Taka na tanong ni Rina. Hindi talaga siya pinagagalitan o pinagsasabihan ng kung ano ni Errol. Sa totoo lang, hindi na-expect ni Rina yon. Ang una pa niyang iniisip noon ay pahihirapan siya ni Errol dahil malaki ang utang ng pamilya niya. Kaya siya nito ginawang asawa, ngunit nagkamali siya. Parang normal housewife nga lang ang ginagawa niyang trabaho. Wala naman, masungit kasi ang si Sir eh. Tapos kapag may mga babae na napunta rito,
Lalong-lalo na yung mga gusto siya, tinataboy niya lang. Kahit anak pa ng business partner niya, wala siyang pakialam. Tapos lagi niyang pinagagalitan yung sekretary niya. Yung dati niyang sekretary, tuwing palpak. Eh ikaw, nakailang mali ka na kaya? Tsaka, pati yung kape na binibigay mo, pero hindi ka pa rin pinapagalitan. Pagkukwento ni Drea sa kanya, hindi naman agad nakasagot si Rina dahil sa narinig. Hindi niya kasi naisip na ganun pala ang ugali ni Errol sa iba. Hindi niya nakikita ang side na yon sa asawa. Ganun ba? Mabait lang siguro sa diya siya. Katwiran naman ni Rina. Nagkipit balikat na nga lamang ang kaibigan niya. Ewan, 2 years na ako rito pero masungit talaga madalas yang si Sir eh. Pero at least hindi madamot sa sweldo. Sagot naman ni Rina sa kanya. Tumango na nga lamang si Rina at pinagpatuloy ang pag-inom ng kape. Sa loob ng 3 linggo niya na pagtatrabaho sa asawa, wala pa namang nakakahalata sa kanilang dalawa. Sabay silang umuwi pero hindi niya pinakikita sa ka-workmates niya na si Errol ang driver ng sinasakyan niya tuwing uuwi. 2 sasakyan ang ginagamit ni Errol, kung kaya't hindi sila nahahalatang dalawa. Sa halos 4 na buwan nilang pagsasama bilang mag-asawa at halos 3 buwan pa lang siyang nagtatrabaho kay Errol, mas nakikilala niya ang asawa. Mas nakakasundo niya ito sa bagay-bagay, ngunit hindi niya pa rin alam ang dahilan nito. Bakit siya nito tinanggap bilang asawa? Kaagad, dahil lang sa malaking utang? Kung gayon, marami naman palang nagkakagusto sa asawa niya. Hindi rin niya naman maitatanggi dahil gwapo talaga ang lalaki. Rina, may lakad ka? Tanong kaagad ni Drea sa kanya. Natigil siya sa paglilinis ng gamit niya. Wala naman, bakit? Tanong niya. Ang mga anak niya ay kasama ng ina ni Errol at hiniram muna saglit. Dahil Sabado bukas, doon muna matutulog ang kambal niya sa mga lola nito. Laking pasalamat ni Rina na kahit hindi niya pa inaamin ng totoo, ay welcome na welcome ito sa pamilya nito, even ang alam ng ina ni Errol, anak nila ang mga bata. Bar tayo, yaya ni Drea sa kanya. Hindi naman kaagad nakasagot ang babae. Akmang sasagot na nga sana siya. Nang dumating pa ang isang office mate niya. Sumama ka na. Minsan lang naman to eh. Yaya naman ni Max kasama nito ang iba pa nilang katrabaho. Napakamot naman ang ulo si Rina. Magpapaalam muna ako. May boyfriend ka? Takang tanong naman ni Drea sa kanya. Yun ba yung sumusunod sa'yo lagi? Dagdag na tanong naman ni Drea sa kanya. Mabilis naman na nanlaki ang mga mata ni Rina at sunod-sunod na umiling. Wala ah. Tsaka pinsan ko yun. Mabilis niyang tanggi. Kanino ka magpapaalam? Tanong ni Max sa kanya. Ha? Mariin siyang pumikit saka bumantong hininga. Sa mga anak ko. Pagsisinungaling niya. Labag man sa loob niya magsinungaling, ay ayaw naman niyang makahalata ang office mates niya sa kanya. May anak ka? Gulat na tanong sa kanya. Bahagya naman siyang natawa tsaka tumango. Oo, tsaka kambal pa. Proud niyang sabi. Kung may aaminin man siya, sa buong buhay niya ay ang tungkol lamang sa kambal niya. Single mom nga lang ako. Dagdag na sabi pa ni Rina. Tumango naman siya. At ganon din ang kanyang mga katrabaho. Okay, may 10 minutes pa naman bago ang out natin, diba? Balikan ka namin kapag nakapagpaalam ka na sa mga anak mo. Nakangiti na sabi ni Drea. Sa kanya at tumango naman siya. Nang maayos na nga ang gamit niya, agad siyang nagpunta sa opisina ni Errol. Ngumiti kaagad siya sa sekretary nito na kalalabas lang ng office ng asawa niya. Nginitaan siya naman ito. Taka naman siyang tinignan ni Errol nang halatang busy pa sa laptop. Why? Agad na tanong ni Errol sa kanya at ibinalik muli ang tingin sa laptop. May sasabihin sana ako sa'yo.
Kabado naman na saad ng babae. Doon siya nagtatrabaho dati bilang waitress. Pero hindi siya sanay mag-bar kasamang mga katrabaho. Kaya natatakot siya sa ipagpapaalam niya sa lalaki. "What is it? I'm currently busy right now. Make it faster." Seryoso pang sabi ni Errol. Hindi man lamang siya nililingon. Hindi mapigilang matigilan ni Rina dahil sa inakto ng asawa. Ngunit hindi niya na lang pinansin yun dahil baka busy lang talaga si Errol. Kaya ito masungit. "Aalis ako." Niyaya akong lumabas sa mga katrabaho ko. Pagpapaalam niya. Tumango naman si Errol sa kanya at hindi pa rin siya nililingon. Nang wala muling magsalita sa kanila, tuon siya nilingon ni Errol. Taka siya nitong tinignan dahil nakatayo pa rin siya. "What?" "Ha? Wala." Naiinis na sagot na lamang ni Rina at tinalikuran ng asawa. Nang makatalikod siya at inis niya itong inirapan. Pagkabukas niya ng pinto ng opisina ni Errol, ay pabagsak niya namang isinara yun. Sungit, bad trip. Inis niyang bulong sa sarili. Taka niyang tinignan ng sekretary ni Errol. Nagulat na nakatingin sa kanya. Bakit? Bakit mo binalbag yung pinto?" Gulat na tanong sa kanya ng sekretarya. "Wala, hayaan mo na lang, ang sungit eh." "Ang mahal nung pinto, baka mawalan siya ng trabaho." Bulong pa nga ng sekretarya na parang siya pa ang kinakabahan. "Tara, nakapagpaalam na ako." Sabi na lamang ni Rina sa kaibigan, tsaka pilit nang umiti. Naiinis talaga siya sa naging attitude ni Errol sa kanya ngayon. Gusto niya tuloy mag-inom. "Girl, may problema ka ba?" Tanong naman ni Drea sa kanya. Halos sumigaw na ito sa tenga niya dahil sobrang lakas ng tugtog sa loob ng bar. Umiling naman si Rina bago nag-shot ng vodka. "Bakit?" Taka niyang tanong sa kaibigan. Hindi pa naman siya lasing pero nakakarami na siya. Pagdating pa lang ay agad siyang umorder ng alak dahil sa inis at pikon na nararamdaman niya kay Errol. Hindi niya alam pero nasaktan siya sa naging attitude nito sa kanya. Pero sa isip-isip niya, sino ba naman siya, di ba? "Rina, kanina pa tulog ng tulog yung cellphone mo." Bulong ni Drea sa kanya. Tinignan na lamang ni Rina ang cellphone niya na nasa table tsaka umirap. "Teka, bakit pangalan ni Sir ang nakalagay?" Takang tanong ni Drea sa kanya. "Ha? Wala. Hayaan mo na siya." Sabi na lamang ni Rina at muling uminom ng alak. Madamdamin na ako madamdamin, pero dinibdib talaga ni Rina ang attitude ng lalaki. Ilang minuto pang lumipas at nakaubos na siya ng ilang boteng vodka. Ang mga kasamahan niya ay lahat nasa dance floor maliban kay Drea na nasa tabi niya at parang bata siyang binabantayan. "Rina, sagutin ko na tong tawag ah. Lasing ka na kasi talaga eh." Sabi na lamang ni Drea kay Rina. Umirap lamang si Rina habang nakasalampak ng pagkakahiga sa sofa kung saan sila nakaupo. Hindi na niya kayang tumayo at tuminom. Tuwing susubukan niyang tumayo ay parang matutumba na siya at nasusuka siya habang naikot naman ang paningin niya kapag natayo siya. "Hello po, kung kaano-ano ka man po ni Rina, nandito po siya sa bar ngayon." "Lasing na po eh, pwede po bang pasundo siya?" "Yes po, dun po sa bar na yon, salamat." Rinig ni Rina na sabi ni Drea sa kausap nito sa cellphone niya. Nang ibaba nito ang tawag ay agad siyang nilapitan ni Drea at marahan na itinayo mula sa pagkakahiga at iniupo ng maayos. Inayos nito ang nakapatong na coat sa skirt niya. Nahihilo talaga siya pero medyo nasa katinuan pa naman siya. "Rina, kaya mo pa ba? Para ka ng sabog ah. Tsaka bakit ka boses ni Sir yung caller kanina? Siya ba yun?" Sunod-sunod pa na tanong ni Drea sa kanya. Bumuntong hininga naman si Rina at nagbaba ng tingin. "May asawa kasi talaga ako." Lasing niyang pag-amin. Para siyang batang naagawan ng lollipop habang nagkukwento. Nasaktan kasi talaga siya kay Errol. Ganito sa kanya ang asawa kung kaya't gusto niyang umiyak kanina pa pero hindi niya magawa.
Ayaw niyang magtaka ang mga coworkers niya. Pero ngayon hindi na niya mapigilan pa ang sarili. Naiiyak na talaga siya. Animoy nagfa-flashback sa utak niya ang pagiging masungit ni Errol sa kanya na animoy kala mo'y hindi siya asawa. Ha? Akala ko ba single mom ka? Gulat na sigaw naman ni Drea sa kanya. Inis naman, nangumusa si Rina at nag-angat ng tingin. May asawa nga ako. Maktol niya. Diyos ko po, lasing na. Namumroblema na, sabi ni Drea. Hindi ako lasing. Lasing ka na, baliw ka. Sino bang asawa mo? Bakit sabi mo kanina single mom ka? Tanong ni Drea. Baka hindi ka maniwala tsaka baka ma-issue pa ako. Lasing na kwento ni Rina. Paulit-ulit siyang pumikit at hinarap ang kaibigan. Maniniwala ka ba na asawa ko yung boss natin? Seryosong tanong ni Rina sa kaibigan. Ilang segundo muna siyang tinitigan ni Drea. Tsaka malakas siyang tinawanan. Inis na hinampas ni Rina ang kaibigan dahil tinawanan lang siya nito. Joker ka pala kapag lasing Tumatawang sabi pa ni Drea sa kanya. Imposible yan. Anti-romantic nga at kaya si Sir. Rina, hindi natuloy ni Drea. Ang sasabihin niya nang may biglang may magsalita sa gilid nila. Sabay silang lumingon magkaibigan doon at doon nila nakita si Errol na seryosong nakatingin kay Rina. Pero imbes napansinin ni Rina ang asawa, inirapan na lamang niya ito at pinagkrusan ng braso. Sir! Gulat na bati ni Drea sa boss niya. Tinunguan lang siya nito at agad na pinuntahan ni Errol ang asawang nagtatampo sa kanya. Lumuhod siya sa harap nito at hinawakan sa kamay si Rina. Ngunit mabilis yung tinabig ni Rina. Rina, let's go home. Yaya ni Errol sa asawa. Ngunit sinungitan siya nito. Takang-taka naman na nagtanong si Errol dito. Kanina pa talaga siya nagtataka dahil padabog na umalis si Rina kanina sa opisina. Ang malala pa, hindi niya alam na magbabar pala sila. Inis siyang tinignan ni Rina. Ano bang ginagawa mo rito? Pagtataray ni Rina sa asawa. Malalim na buntong hininga naman ang ginawa ni Errol at muling hinawakan ang asawa sa kamay. Buti na lang, hindi na pumalag pa si Rina. Kaya marahan niya itong itinayo at hinawakan sa bewang para hindi matumba. Humarap naman si Errol kay Drea tsaka ngumiti rito ng formal. Thank you. At mga alis na nga sana nang tawagin ni Drea. Sir, kaano-ano niyo po ba si Rina? Curious na tanong ni Drea. Hinawakan muna ng maayos ni Errol ang asawa bago sinagot si Drea. Ano bang sinabi niya sa'yo? Asawa ka raw po niya, sagot ni Drea. Tumango na lamang si Errol at ngumiti. Then believe in her. Kung anong pakilala niya sa akin yun ang totoo. Seryosong sagot ni Errol. Kitang-kita niya pa kung paano umawang ang bibig ni Drea sa gulat, ngunit nagpaalam siya rito. Naalis na. Nang makarating sila sa mansyon, ay agad niyang inihiga si Rina na ngayon. Masama ang tingin na nakatingin sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang pagkalising nito. Bakit mo ako sinundo, ha? Lasing pa na sigaw sa kanya ni Rina. Hindi niya na muna ito pinansin at kumuha muna ng pamalit nitong damit. Kumuha na rin siya ng towel na binasa niya ng tubig. You're drunk, sabi niya pagkaupo niya sa tabi ng asawa. Hindi kaya, katwiran pa ni Rina. Magbihis ka, utos ni Errol sa asawa. At tinabot dito ang isang malaking t-shirt. Tinignan muna yon ng ilang segundo ni Rina bago kinuha. Agad na tumalikod si Errol para makapagbihis ang asawa. Sus, tatalikod ka ba? Nakita mo na naman ako dito dati Halos mahampas ni Errol ang sariling muka. Hindi na talaga niya kinakaya ang pinagsasasabi ni Rina ngayon. Halatang lasing na at wala na sa matinong pag-iisip. Alam mo ba, nakakainis ka.
Biglang wika ni Rina sa kanya. Taka niya naman itong nilingon. Buti na lang, tinapos na nito ang pagbibihis. Agad niyang kinuha ang towel at pinunasan nito. What? Ano ba talagang kasalanan ko sa'yo? Taka niyang tanong habang pinupunasan ng asawa. Lasing siya nitong tinignan at dinuro. Inaway mo ko. What? Gulat na tanong naman ni Errol. Bakit kita awayin? Tsaka, bakit ka ba galit sa akin? Hindi ba dapat ako ang galit kasi hindi ka sumasagot sa tawag ko tsaka hindi ko alam na magiinom pala kayo? Sunod-sunod naman na tanong ni Errol. Pagkatapos niyang punasan ng asawa at hinayaan na nga lamang muna niya ito sa gusto nitong upo. Kasi nga galit ako. Bakit kita sasagutin kung galit ako? Maktol ni Rina. Napailing naman si Errol. I never thought ganito ka kapag lasing. Hindi niya makapaniwala. Nasabi sa sarili. Tell me, bakit ka ba kasi galit sa akin? Seryoso niyang tanong dito at hinawakan siya sa kamay. Why are you so upset with me, wife? Ikaw kasi! Parang batang sabi ni Rina kay Errol. Ngunit mabilis na nanlaki ang mata ni Errol nang makitang umiiyak si Rina. What the hell? Mas naguluhan lang si Errol. Why are you crying? Natatarantampan niyang tanong kay Rina at mabilis na pinunasan ng luha nito. Parang bata namang umiiyak si Rina. Ang sungit mo kaya kanina. Tapos parang pabigat ako sa'yo para kang walang pakialam sa akin. Nasaktan ako kanina kaya uminom ako ng marami. Umiiyak na pagamin ni Rina at dinuro ang dibdib. Kumirot to. Para kasi nga bala pa ako sa'yo. Umiiyak ng dagdag bago nagangat ng tingin kay Errol. Dahil ba, hindi mo ako mahal na asawa? Dahil ba pinambayad lang ako ng utang kaya ka ganyan sa akin? Umiiyak niya pa rin na tanong. Umawang naman ang labi ni Errol sa gulat. Hindi niya agad nagawang magsalita. Dahil gulat na gulat siya. Mabilis nang hinapit palapit si Rina at niyakap ito. Sobrang cute na cute ang kanyang asawa sa kanyang paningin. Ang mukha nitong puno ng pagtataka kanina, agad na lumambot at napalitan ng pag-aalala. I'm sorry. Huwag ka nang umiyak. Shhh! Pagpapatahan niya kay Rina habang yakap-yakap niya ito. Nakakainis ka. Bakit pa kasi ang sungit-sungit mo sa akin? Asawa mo pa rin naman ako ah. Reklamo ni Rina sa kanya at mahina siyang hinampas sa likod. I'm sorry, it's my fault. Paulit-ulit na paghingi naman ng paumanhin ni Errol. Alam niya naman sa sarili na mali talaga siya sa part na yon. Sadyang marami lang talaga siyang mga iniisip this past few weeks. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako. Porket ba't hindi mo ako gusto? Porke ba gusto na kita? Sino ba namang hindi mahuhulog sa'yo? Bad trip ka. Dire-diretso pang ang saad ni Rina dahil may impluensya na nga rin talaga ng alak. Rina, lasing ka na talaga. I'm sorry. I'm sorry, okay? Malambing na sabi ni Errol at humiwalay sa pagkakayakap. Mabilis niyang sinakop ang dalawang pisngin ni Rina at inalis ang mga natitirang luha roon. Kung alam mo lang, pero hindi ko ngayon sasabihin. Ayoko kapag lasing ka. Bukas na natin pag-usapan ang bagay na yon, pero isa lang ang masasabi ko right now. Hindi kita inasawa dahil lang sa utang. Believe me or not, may dahilan ako, Rina. So let's sleep first. Bukas tayo mag-uusap ng maayos. Malambing at mahinahon na sabi pa ni Errol sa asawa at marahan itong hinalikan sa noo. Mukhang lutang na naman si Rina at hindi na maintindihan pa ang sinabi ng asawa. Bahagyang napangisi si Errol sa reaksyon ng asawa. Iling-iling na nga lamang itong inihiga ng maayos sa kama at tumabi rito. Ngunit agad siyang nagulat nang yakapin siya ni Rina at isiksik nito ang sarili sa kanya. Agad namang napangiti si Errol dahil doon at yumakap din sa asawa. I will explain everything.
Pero hindi muna ngayon, lalo na't lasing ka. Bulong ni Errol sa asawa, tsaka impinikit na rin ang mga mata. Isang linggo ang lumipas, simula nang maglasing si Rina at isa lang talaga ang masasabi niya. Hindi na siya uulit pa. Noong una siyang malasing noon ay nagising siyang may nangyari sa kanila ni Errol. Ngayon naman naglasing muli siya, nagising naman siyang nakasiksik sa asawa. Dahil sa hiya na nararamdaman niya, ay isang linggo na siyang halos umiiwas sa asawa. Ginagawa niya lang ang trabaho niya at panay iwas siya. Lagi rin siya sa kaibigan, sumasama. Rina, bakit ba ayaw mo sabihin sa iba na asawa ka na ni Sir? Tanong ni Drea sa kanya habang nasa cafeteria silang dalawa. Lunchtime ngayon at dapat sila ni Errol. Ang sabay ngunit kagaya kahapon ay nagdahilan na naman siya. Ayoko lang. Nadulas na nga ako ng hindi dapat eh. Sagot niya at pinagpatuloy ang pagkain. Kasalanan ko bang naglasing ka? Pabiro pa na sabi ni Drea sa kanya. Napairap naman si Rina at bahagyang natawa. Parehas nagangat ng tingin ng magkaibigan nang may biglang naupo sa harapan nila. Sir Mike! Bati ni Rina sa lalaking nasa harapan nila. Rina, si Sir Mike, manager sa Department of Marketing. Pakilala ni Drea. Tumango naman si Rina sa kumiti sa lalaking nasa harapan nila. Hello po sir, magalang na sabi niya. I just wanna ask if you're free mamayang dinner, Rina. Nakangiti nitong tanong sa kanya. Gulat naman itong tinignan ang lalaki at tumiling. Sorry po sir. No sir. Well, ganun ba? Maybe pwede kitang ihatid pa sa inyo. Pangungulit pa rin ni Mike sa kanya. Pilit nung umiti na lamang si Rina at tumiling. No need po sir, maraming salamat na lang po. Sir Mike, mahal niyo po ba talaga ang trabaho niyo? Biglang tanong naman ni Drea. Kung kaya't parehas silang napalingon sa kaibigan. Of course, Drea. Natatawang sagot ni Mike. Siniko ni Drea sa Rina kung kaya't napatingin siya sa dinuduro ng labi nito. Ganun na lang ang gulat niya nang makita ni Errol na nakatayo sa entrance ng cafeteria habang masama ang tingin sa lugar nila. Agad siyang sunod-sunod na napalunok at nag-iwas ng tingin sa asawa. Hindi niya alam, kinakabahan talaga siya sa paraan ng pagtingin ni Errol. Para bang may malaki siyang kasalanan na nagawa. Natapos ang lunch ni Rina na marami siyang iniisip, lalo pa siyang kinabahan. Na hanggang sa pag-uwi, hindi siya kinikibo ni Errol. Seryoso lang ang mukha nito. Kung kahapon kinukulit pa siya nito ngayon, hindi siya nito pinapansin. Tanging ang kambal lang niya ang kinakausap ni Errol habang nasa pagkainan sila. Mama, I love you po! Magiliw na sabi ng kambal sa kanya. At hinalikan siya sa pisngi. Ngumiti naman si Rina, saka kinumutan ng kambal. Mahal ko rin kayo. Pagkalabas na Rina ng kwarto, nang kambal ay ang kaba niya na naramdaman kanina, agad na bumalik. Hindi niya pa alam kung papasok na ba siya sa kwarto nilang mag-asawa. Ngunit wala namang siyang nagawa, kundi ang pumasok na roon. Errol. Agad niyang tawag sa asawa na nakaupo sa kama habang nagla-laptop. Suot nito ang salamin na ginagamit nito tuwing gabi. Yung kanina, nagpakilala lang si Sir. Paliwanag niya. Alam naman kasi agad ni Rina kung bakit siya hindi pinapansin ni Errol. Alam mo bang may gusto sa'yo yun? Seryoso na tanong pa ni Errol sa kanya at isinara nito ang laptop. Hindi, sagot naman ni Rina. Sinenyasan naman ni Errol ang asawa na maupo sa tabi niya. Kahit kinakabahan si Rina ay sinunod na rin niya ang utos ni Errol. Naiinis ako. Seryoso pa rin sabi ni Errol sa kanya. Tumango naman si Rina. Alam ko. Ilang araw mo kong pinapansin tapos ganun makikita ko? I thought, kailangan nating mag-usap ng maayos after mo malasing dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. But you ignored me.
Pagmamaktol ni Errol sa kanya. Ano bang problema? Bakit ka ba umiiwas? Ha? Hindi alam ni Rina ang sasabihin. Hindi niya alam kung aaminin niya ba ang lahat o itatago na lang niya. Nagsiselos ka ba? Hindi napigilan ni Rina ang hindi magtanong. Yes. And what are you going to do about it? I'm jealous, Rina. Gigil na sabi ni Errol sa kanya. Hindi makapaniwala si Rina. I want us to talk seriously right now. I know na marami kang tanong, noon pa man, and I'm willing to answer your questions right now. Seryosang sabi ni Errol at hinawakan ang kamay ni Rina. Pakiramdam ni Rina, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Para siyang nababaliw sa sobrang bilis noon. Dagdag pa, tila kuryente na naramdaman niya ang hawak ni Errol sa mga kamay niya. Bumuntong hininga si Rina bago nagtanong. Bakit ka pumayag na maging asawa ko kahit pambayad lang ako ng utang? Marami namang babae dyan na mas deserve mo ah. Dahil gusto na kita, noon pa man. Yun ang totoo, Rina. Pag-amin na ni Errol na ikinagulat naman talaga ni Rina. Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi niya maisip kung paano nangyari ang bagay na yon. Ha? Gulong-gulo siya. Kailan pa? Paano? Hindi naman talaga natin kilala ang isa't isa, di ba? Punong-puno ng tanong ang isipan ni Rina. Malalim na bumuntong hininga si Errol sa kanya. Saka malaking ngumiti. Matagal na kitang nakikita sa bar. Ikaw ang rason kung bakit pabalik-balik ako sa bar na yon. Hindi totoo na hindi ko alam na ikaw ang anak nila, Nanay Solana. Pag-amin ni Errol. That deal is actually not my thing. Kasi ayokong magpakasal sa iba, kundi rin naman yung babaeng nakasama ko almost 5 years ago. Kundi rin naman ikaw. Ayoko. Ngumiti si Errol sa kanya at mas humigpit ang hawak sa kamay niya. I like you back then. Tuwing natambay ako sa bar, ikaw nakikita ko. I admire you. And doong may nangyari sa atin, I'm willing to risk everything. Mapanindigan ka lang. Pero nagising ako na wala ka na. I only knew your face, but not your name. Even matagal na kitang nakikita sa bar. I'm trying to ask them, but they kept saying na hindi pwede nila ipagsabi ang pangalan ng mga taong nasa bar. Bumuka ang labi ni Rina at gustong magsalita ngunit hindi niya magawa. Parang naubusan yata ng salita sa dami ng nalalaman niya ngayon. Sinubukan kitang hanapin, but I failed. Kaya nung time na mag-give up na sana ako, doon ko naalala sila Nanay Solana dahil nakita ko yung papel ng usapan namin. Pinahanap ko muna sa abogado ko kung sino ba yung anak nila. And I'm so surprised na ikaw pala yung anak nila. That's why I take it as a chance. Dapat ipapasawalang bahala ko na ang naging usapan namin ni Nanay Solana. Pero nung nalaman ko, ikaw ang anak niya. Gusto ko na agad ikaw maging asawa para lang wala ng takas. Para wala ng aberya. Dagdag pa na pag-amin ni Errol. Na halos mautal pa nga. So all this time, may feelings ka pala sa akin? Hindi makapaniwala na tanong ni Rina. Tumango naman si Errol bilang diretsahang sagot. Noong nalaman ko na nagkaanak ka, okay lang sa akin. Kasi for me tatanggapin ko lahat. Basta ikaw. Willing akong maging ama para sa mga anak mo. Wala akong pakialam kundi ako ang ama. Pero ituturing ko pa rin silang akin. Dagdag pa na sabi ni Errol. Mahal na mahal kita, Rina. I'm willing to do everything just to have you. I'm sorry kung natagalan ng confession ko sa feelings ko. Errol, hindi alam ni Rina ang sasabihin niya. Super gulo ng nararamdaman niya. Halo-halo. Kilig, tuwa, at pagkamangha. Pagkamangha na may lalaki pa palang kayang maghantay. At may lalaki palang naghahantay mismo sa kanya. May lalaking handang tanggapin ang anak niya kahit sa isip nito, hindi nito kadugo ang kambal niya.
Ngunit may takot sa puso niya. Takot na baka anong gawin ni Errol sa oras na malaman niyang ang kambal na anak niya ay siya pala ang totoong ama. Ngunit handa rin si Rinang mag-take ng risk para kay Errol, lalo na ngayong may nararamdaman din siya sa asawa. Ngayon pa ba siya susuko? Errol, paano kung sabihin ko sa iyong mahal na rin kita? Nakangiti na sabi ni Rina sa asawa at hinigpitan din ang hawak sa kamay ni Errol. Nahulog din ako sa iyo. Kaya huwag ka nang mag-alala because I'm yours. Ngiti-ngiti na pag-amin ni Rina. Malaking ngumiti naman si Errol at hinapit siya at niyakap ng mahigpit. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya at nagtiis. Wag lang akong umamin agad sa iyo. And I think it's all worth it. Sad nga nito. I love you and I thank you for loving me. Buong puso na sabi ni Errol. At paulit-ulit na hinalikan ang sentido nito. 2 linggo ang lumipas simula nang magkaaminan silang dalawa. Simula ng araw na yun, nalaman na rin halos lahat ng tao sa kumpanya na asawa siya ni Errol. Kung kaya't medyo naiilang sa kanya ang mga katrabaho niya na hindi rin naman niya masisisi. Tanging si Drea lang tuloy ang kasama niya. Day off ngayon ni Rina at nasa bahay lang siya ngayon. May pasok ang kambal habang may meeting naman si Errol. Gusto man siyang isama nito, ngunit private meeting ang pag-uusapan kaya hindi pwede ang hindi member ng kumpanya. Nakakainis si Errol. Pagrereklamo ng ina ni Errol. Kanina pa ito nagrereklamo sa kanya at wala namang nagawa si Rina kundi ang makinig. Kakauwi niya lang galing sa mga magulang niya at tita niya at agad niyang naabutan ng ina ni Errol na nagmamaktol. Alam na niyang hiwalay na kami ng daddy niya tapos gusto niya akong kumuha ng mga papers niya roon? My God! Inis na inis. Nareklamo ng ina ni Errol. Pagsabihan mo nga yung asawa mo, Rina. Utos sa kanya at tumango na lamang siya bilang sagot. Nakakairita rin kasi yung daddy niya. Pagkukwento ng ina ni Errol. Bakit naman po? Hindi mapigilan ni Rina ang hindi magtanong. Matagal na talaga siyang curious kung bakit nagkahiwalay ang magulang ni Errol ngunit hindi niya magawang magtanong. Well, masyadong bossy ang daddy niya. Gusto lagi siyang nasusunod. By the way, pinagkasundo lang kami kaya kami kinasal. Minahal ko naman, hindi lang ako sure sa part niya. Kaya nagtiis ako lalo na nagkaanak kami but nakakapagod rin pala. Lagi niya akong inuutusan, kulang na lang gawin akong maid. Napagod ako kaya nag-file ako ng divorce. That time 18 years old na si Errol. Pressured sa kanyang anak namin. Kaya sinusunod talaga lahat ni Errol ang inuutos niya kasi ayaw niyang ma-disappoint ang daddy niya. Lumungkot ang tono ng boses ng ina ni Errol. Kaya I'm so thankful na may anak at asawa na pala siya. I don't care kung tinago niya. But at least meron na para hindi na siya magaya sa amin. Alis na ako, take care iha. Ibati mo na lang ako sa mga apo ko. Gumiti sa kanya ang ina ni Errol. Sige po, mag-ingat po kayo. Nakangiting paalam ni Rina at pinanood ang ginang na lumabas ng mansyon. Nang makalabas ng mansyon ng biyanan niya, para siyang nakahinga ng maluwag. Mabait naman sa kanyang ina ni Errol, kaya wala siyang problema. At mga akyat na sana si Rina sa itaas para magayos ng mga gamit niya. Nang may mag-doorbell muli, dali-dali siyang naglakad doon at binuksan yun. Who are you? Agad na tanong sa kanya ng matandang lalaki pagkabukas niya ng pinto. So ikaw ang asawa ng anak ko. Hindi pa siya nakakasagot. Umimik na nga muli ang lalaki. I'm Errol's father. Pakilala ng lalaki sa kanya. Mabilis sa manananlaki ang mata ni Rina at nanigas siya sa kinatatayuan. Good afternoon po. Pasok po kayo. Kabado na sabi ni Rina at pilit nang umiti. Seryoso naman ang mukha ng ama ni Errol na pumasok. Walang tao ngayon sa mansyon kundi si Rina at ang isang maid na namamahinga ngayon sa kwarto nito.
Nang maisara ni Rina ang pinto, ay nasa living room na ang ama ni Errol. Agad siyang sumunod dito. Wala po si Errol ngayon. I know. Kaya nga ako pumunta dito dahil alam kong wala siya. Dagdag pa nito at matalim siyang tinignan. Kahit kinakabahan ay pilit pa rin na kinalma ni Rina ang sarili. Ngumiti ito. Gusto niyo po ba ng juice or anything? Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Hindi ka ang gusto ko para sa anak ko. You are nothing but a cheap, uneducated woman. Panlalait pa sa kanya. Hindi naman kagad nagawa ni Rina ang makapagsalita. Agad siyang nasaktan sa sinabi ng ama ni Errol sa kanya. Ngunit hindi niya yon pinahalata. Kundi lang siguro ito ama ng asawa niya ay kanina pa niya ito inaway. Sir, kasal na po ako sa anak niyo. Sagot ni Rina. Gusto man niyang panatilihin ang pagiging magalang, ay nahihirapan siya. Lalo na't hindi rin naman siya ginagalang. I don't care. Leave him. Alam ko ang eksikreto mo. Mariin na utos ng ama ni Errol sa kanya. Mabilis na natigilan si Rina. Sa huling narinig, malakas nang umisi ang ama ni Errol nang makita nito ang reaksyon niya. Surprise? Alam kong ang kambal mo ay anak talaga ng anak ko. Malokong tumawa ang ama ni Errol. Ano na lang kaya ang gagawin ng anak ko once na malaman niyang siya talaga ang ama ng kambal? Ano na lang ang gagawin niya sa'yo? Halos 5 taon mong tinago sa kanya ang kambal. Kilala ko ang anak ko. Matindi siyang magalit. Worse, baka kunin niya sa'yo ang kambal. Paano ko na lang? Mabilis ng lamig ang katawan ni Rina. Hindi niya magawang magsalita at ramdam na ramdam niya ang pagkabasa ng mata niya. Gustuhin man niya ang umiyak agad ay pinilit niyang nilabanan. No sir, alam kong maiintindihan ako ng anak niyo. Hindi katulad ng sinabi niyo. Si Errol, mahal niya po ako. Hindi niya kayang gawin yun. Kung gusto niya pong maghiwalay kami, siya pong yayain niyo. Matapang niyang sabi. Ginisian siya ng ama ni Errol bago ito tumayo sa pagkakaupo sa sofa. Then hintayin mo. Hintayin mong malaman niya ang lahat. Tignan natin kung anong gagawin sa'yo ng anak ko. Mariin na pagbabanta ng ama ni Errol sa kanya. Tsaka ito tuluyang naglakad papunta sa pinto at umalis. Nang tuluyan ng makalis ang ama ni Errol, agad siyang nanlambot at nanghina. Marahang ibinagsak ni Rina ang katawan sa sofa at hindi na napigilan pa ang sariling hindi umiyak. Ngunit kahit anong mangyari, desidido siya. Alam niyang darating talaga sa ganitong punto na kailangan malaman ni Errol ang lahat. Ngunit hindi lang akalain ni Rina na ganito pala kasama ang ugali ng ama ni Errol. Kinabukasan hindi mapirme si Rina. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan sabihin kay Errol ang lahat. Ngunit ang gusto niyang mangyari ay maunahan niyang magsabi ang ama nito sa asawa niya. Hindi siya nakapasok dahil wala siyang matinong pag-iisip. Para siyang mababaliw, kakaisip kung paano sasabihin kay Errol ang totoo. Kinagabihan, laking gulat ni Rina. Nakasama ni Errol ang ama nito nang umuwi. Wife, this is Dad. Dad, my wife. Pakalala ni Errol sa kanya habang nasa hapagkainan sila. Hindi man lamang magawa ni Rina ang igalawang pagkain niya. I already met her yesterday. Sagot naman ng ama ni Errol at peking ngumiti. Gulat naman siyang nilingon ni Errol. Really? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Takang tanong ni Errol sa kanya. Hindi naman agad nakasagot si Rina. Ayaw mo ba ng pagkain? Bakit hindi mo ginagalaw? Nag-aalalang tanong naman ni Errol sa kanya. Umiling na lamang si Rina at pilit nang ngumiti at nagsimula ng kumain. Maski yata ang lumunok, hindi yata kayang gawin ni Rina. Hindi pala niya sinabi na kinausap ko siya kahapon? Singit na nga man ni Errol habang ang tingin ay nasa kanya. Hindi niya pa rin pala nasasabi sa iyo. Nakangisi sinasabi ng ama ni Errol na agad na ikinataka ng asawa. Muling lumingon si Errol sa kanya. Ano bang dapat sabihin? Gulong-gulo na tanong ni Errol. Ha? Kabado na sabi ni Rina. Takot siya sa posibleng mangyari.
Handa naman siyang sabihin ng lahat ngunit hindi niya akalain na pupunta ngayon din ang ama ni Errol. Alam niyang gagawin ito ang lahat masira lamang silang mag-asawa. Laking pasalamat na lang ni Rina na ang kambal muling hiniram ng lola ng mga to. Hindi niya pala sinabi na ayoko sa kanya. Ang paningin ni Errol ay nalilipat sa ama. What? Dad, anong karapatan mo para sabihin yun sa asawa ko? Kasi hindi kanya deserve, son. Direkta na sabi ng ama ni Errol. Agad namang tumayo si Errol sa upuan at lumapit sa kanya. Agad siya nitong itinayo at hinawakan sa kamay ng mahigpit. Dad, I respected you. Sinusunod ko lahat ng gusto mo. Pero wala kang karapatan para sabihin yon sa asawa ko. Rina is my wife. I love her. And she deserves me. And no one else can tell me kung sino ang para sa akin. Kung hindi ako lang. Mariin na sabi ni Errol. Ramdam na ramdam ni Rina ang higpit ng hawak ng asawa sa kamay niya. Dahil doon hindi niya mapigilan ang sariling hindi lumuha. Pakiramdam niya ay tama talaga ang ama ni Errol. Hindi niya deserve ang katulad ni Errol. Nagsinungaling na nga siya. Pinagkaitan niya pa si Errol ng karapatan nito bilang isang ama sa kambal. You love her? You're in love with the liar's son. Sigaw na nga man ni Errol padabog na tumayo na rin. Kaya mo bang mahalin ng isang sinungaling? Tell me, kaya mo bang mahalin ng babaeng itinago sa iyo ang mga totoong anak mo? Galit na sigaw na nga man ni Errol. Doon na humagolgol si Rina sa pag-iyak. Mas nasaktan pa siya nang marahang bumitaw ang mahigpit na pagkakahawak ni Errol sa kanya at unti-unti siyang hinarap. Umiiyak niya itong tinignan, puno ng pagsisisi. I'm sorry. Umiiyak niyang paghingi ng paumanhin. Are you saying na anak ko ang kambal? Gulat na tanong ni Errol sa kanya. Marahan namang tumango si Rina bilang sagot at muling humagulgol. Mas naiyak pa siya nang marinig niya ang galit na pagmumura ni Errol. Takot na takot siya, ngunit hindi niya magawang gumalaw man lang. Takot na takot siya sa maaaring gawin ng asawa niya. Kaya niya ibigay lahat dito. Kung hilingin man ito makipaghiwalay sa kanya, ibibigay niya. Ngunit hindi siya papayag na kukunin ito ang kambal niya. Umakyat ka muna sa kwarto natin, Rina. Mariin na utos sa kanya ni Errol. Ilang minuto niya munang tinignan ang asawa na panayang iwas ng tingin sa kanya. Kitang-kita ni Rina ang galit at sakit sa mata ng asawa. Kung kaya marahan siyang tumango at sinunod ang gusto nito. Nang makapasok siya sa kwarto nilang dalawa, mabilis niyang kinuha ang maleta at isa-isang inilagay ang mga gamit niya roon. Alam niya na ang mangyayari. Ayaw man niyang iwan si Errol dahil mahal na mahal niya ito, ngunit ayaw niya namang ipilit ang sarili niya. Umiiyak siyang tinutupi ang mga damit niya. Sobrang magana ang mata niya at ramdam niya ang pagbigat ng talukap ng mata niya. What the hell are you doing, Rina? Galit na sigaw kaagad ni Errol nang pumasok ito sa kwarto nila. Mabilis nitong hinablot ang maleta sa kanya na ikinagulat niya. I'm sorry. Umiiyak na paghingi muli ng tawad ni Rina. Alam kong mali ko yun. Itinago ko ang kambal. Hirap na hirap niyang sabi. Aalis na lang kami. What? Galit na sigaw ni Errol, ngunit ramdam pa rin ang pagpipigil. Rina, hindi kita hinanap para lang pakawalan, lalo na alam ko na ngayon na ako ang ama ng kambal. Gigil na sigaw ni Errol sa kanya at hinawakan ng dalawang pisngi niya. Yes, galit ako, pero hindi yon dahilan para iwan kita. Para hayaan kitang umalis. Mahal na mahal kita. Kahit saktan mo pa ako ng paulit-ulit, tatanggapin kita. Lalo na ngayon. Nagusto ko kayong panindigan ng kambal. Nangihina na sigaw ni Errol sa kanya. Marahang bumaba ang kamay nito sa bewang niya at mahigpit siyang niyakap. Hindi naman agad nakapagsalita si Rina at mas naiyak lang siya. Sobrang mahal niya si Errol
at hindi niya maisip kung ano bang ginawa niya sa buhay niya para bigyan siya ng ganitong lalaki. Na kahit na malaki ang kasalanan niya, tanggap pa rin siya at mahal na mahal. Galit ako. Oo, inaamin ko yun pero please, wag mo naman akong iwan. Umiiyak na sabi ni Errol. Doon natigilan si Rina nang marinig niya ang maliliit na hikbi ng asawa. Marahan niyang ipinulupot ang braso sa bewang ni Errol at mahigpit na niyakap yun. I'm sorry. Natakot ako. Sorry, hindi ako nag-iisip ng maayos. Paulit-ulit na paghingi ng paumanhin ni Rina. Nakahiga na sila ngayon, mag-asawa sa kama. Nakaunan siya sa dibdib ng asawa, habang ang braso ni Errol nakapulupot sa kanya na animoy mawawala siya. Alam mo ba, kung ilang gabi ko hiniling na sana ako na lang talaga ang ama ni Ina at Ivo? Pagkukwento ni Errol sa kanya, nagalit ako kasi ang tagal mong tinago. Mag-iisang taon na tayong magkasama. Ngayon, pero hindi mo man lang nasabi. But naisip ko rin, you have your own reason. Galit ako, pero ayokong mawala kayo sa akin. Madamdaming sabi ni Errol sa kanya. At nilingon siya. Agad niya itong pinatakan ng magaan na halik sa noo, pisngi at labi. And I don't care sa gustong mangyari ni Dad. Kasal ka sa akin at wala siyang magagawa. I don't even care kung kunin niya ang company niya. I have my own company anyway. Yun ba ang pinag-usapan niyo kaya mo ako pinaakyat? Tanong ni Rina. Nagalit din ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya kung di siya papayag sa relationship natin, then bahala siya. Gagawin ko lahat ng utos niya. Huwag lang ang hiwalayan ka. Dahil nasa tamang edad na ako para sa relasyong to. Ngumiti si Errol sa kanya. Let's start a new life. Yung mapaparamdam ko ng buong buo sa kambalang isang buong pamilya. Please, wife. Huwag mo kong iwan. Pakiusap ni Errol sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Promise, hindi kita iiwan. Nakangiti na sabi ni Rina at yumakap din sa asawa. Isang buwan ang lumipas simula nang malaman ni Errol ang totoo. At talagang bumawi si Errol sa kambal. Kung gaano nito itrato ang kambal, ay mas trinato niya ito ng mas malala, puno ng pag-aalaga at pagmamahal. Ngayon ay nasa private resort sila. Birthday ng kambal, kung kaya't silang pamilya ang nagsa-celebrate, magkakasama. Pati rin ang mga magulang at tita ni Rina, naroon. Naroon din ang ina ni Errol, maliban lamang sa ama ni Errol na tuluyan na yatang kinalimutan ng anak niya. Wife, lumalaki na rin pala ang kambal, no? Sabi ni Errol sa kanya na nakayakap mula sa likod. Nasa balcony sila ngayong mag-asawa habang naglalaro ang mga bata kasama ang mga lola nito sa loob. Magagabi na at kitang-kita ni Rina ang sunset na pababa na ngayon. Hindi niya maiwasan ang hindi ngumiti habang pinanonood niya yon. Alam mo ba, nanganak ako noon, palubog din ng sunset. Nakangiti niyang kwento sa asawa. I'm sorry kung wala ako roon. Malungkot na sabi ni Errol sa kanya. At isiniksik nito ang ulo sa leeg niya. Napangiti naman siya at hinaplos ang mukha nito. Wala ka namang kasalanan, sabi niya sa asawa. Kaya tuwing nakikita ko ang sunset, naalala ko ang kambal. Pagkukwento ni Rina. Super thankful ako kasi plan siguro talaga ni God na ibigay sila sa akin para mas maging malakas ako. I'm so thankful na ibinigay kayo ni God sa akin. Malambing na sabi ni Errol sa kanya. And I don't want na hindi makikita ng Diyos kung gaano kita kamahal, Rina. Mabilis na nagtaka si Rina nang umiwalay ang asawa sa kanya. Mas naguluhan siya nang lingunin niya ang langit. Madilim nang tuluyan at may sunod-sunod na fireworks siyang narinig. Mabilis nang mangha si Rina sa mga magagandang fireworks. Wow! Mangha na mangha niyang sabi. Ang gulat at tuwang-tuwang muka ay agad na napalitan ng pagtataka nang unti-unting may mga letrang lumabas
sa fireworks. Gulat niyang nilingon si Errol na ngayon nakaluhod na. Will you marry me? Pero ngayon ipagmamalaki kita sa Diyos kung gaano ako ka-grateful na ibinigay kanya sa akin. Ngiting-ngiti na tanong ni Errol sa kanya. Agad namang laluha si Rina at tinakpan ng bibig sa gulat. May binaging asawa mo ko. Dahil minadali tayo but this time, pinaghahandaan ko ng lahat. This wedding will be our most memorable moments. So please marry me. Buong puso na alok ni Errol sa kanya. Marahan namang tumango si Rina bilang sagot. Yes, magpapakasal ako sa iyo. Buong damdamin niyang sagot. Marahan isinuot ni Errol ang singsing sa daliri at sinunggaban siya ng halik. Agad naman yung kinantihan ni Rina ng puno ng pagmamahal. Sa huli, ikinasal ang dalawa sa dalawang klaseng simbahan. Kasama ang cute na kambal at masaya silang namuhay. Dahil sa huli kahit ano man ang mangyari, ipaglayo man saglit ng tadhana, kung kayo talaga ang para sa isa't isa, lumiko man ang daan ay muli kayong magkikita. Dahil kung mahal niyo talaga ang isa't isa, ano man ang mangyari, tatanggapin mo rin ang asawa mo at mamahalin siya, maging sino man siya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Rina at Errol. Maraming salamat po sa lahat at i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout at kung saan po kayo nakikinig bilang pasasalamat po namin sa inyo. Again, thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Jovelyn Villamen, Mary, Marben Diaz, Alexa Gomez, Corazon Danke, Weni Dale Tutilia, Marveline Bonzo, Abdul Habar, Susan Upaga, Lina Almazan, Shirley Alberto, Presbyteros Rose, Nympha Medina, Edwina Sanchez, Rosemary Vasquez, Cora Batangan, Merlin Diaz, Benoni Anya Lucas, Arlene Averion, Florence Italia, Vash Free, Lina Almazan, Jake, Matea Estrera, Rosemary Bagtas, Carolina Marpuri, Mercy Villantes, Judy Quilates, Presti, Chris, Vanessa, Nanetam, Miriam, Virginia Aparil, Lina Almazan, Perla Samson, Presentacion Mendoza, Shirley, Merlilyn Linley, Precious Mago, Rose Martinito Goldfinger of Cotabato City, Nesbeth Hanaban, Kamay Casa, G. Celestina Regidor, Molina Santos, Rose of Hong Kong, Leonisa Azotes, Enday Samante, Jocelyn Tansing, Susan Upaga, Rebecca Tezuka, Maria Flor Sevilleno, Miss Impacho of Malaysia, Dolly Labrador, Ann Mariano, Elizabeth Gilas, Babes Music and Memories, Ridge, Meld, Julieta Hermosura, Ostonalito, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Jules, Kate, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat. Happy weekend everyone! Annie Hoson, Rosemary Corpus, Teresita Tumaliwan, Presbyteros Rose, Imelda Forteza of Calamba City, Karina Maquiniana, Amelita Olandres,
Merlina Julian, Wilma, Candida Santo Domingo, Presbyteros Rose Astanalito, Dolores Atilano, Juliet Caday, Julie Bodoy, Jessica Vargas, Julie Hernandez, Marjorie Ducra o Pablo, Ace, Rosalyn Panopio, Fermina Sugbatan, Kuwait, Ona Basco, Gwyn, Evelyn Pitchler, Jake, Ellie, Lenny, Amy, Katleya Kabugaw, Filipina, Jalea TV, Corazon Danke, Roslyn Hermosa, Jude Love, Medelton, Shirley Peralta of Martires City, Cavite, Vilma Delioso, Lovely, Gemma Eugenio, Marie Ferlin, Agustina Niceto, Eliza Mabanag, Ding, Susan Upaga Rosemary de la Cruz of Saudi Arabia, Edwina Sanchez, Romana Gorospe, Nets Distor, Annalie Madelo, Marvin St. Villacorta, Joyful Marine Luguana, Act Tanay, Rosemary Bagtas, Ryan Villaruz, Elizabeth Villantes, Cyril Buendia, Eva Violeta, Lynn Lee Merlilin, Nino Regidor, Maricel Cabigon, Corazon Danke, Yula Leo, Norab Bryant, Maria Alma Parcon, Lilian Obebe, Daisy Blasa, Ellie Bitasolo, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po.